Cosa diavolo ci fai qui? Tu sei un lavapiatti. DH sa umaga, dishwasher naman sa gabi. Ganyan ang buhay ni Pisoy sa Italia. Isa siya sa mga Pinoy na TNT o tago ng tago dahil walang legal na papeles para manirahan at makapagtrabaho. Pero kahit iligal, kayod kabayo pa rin si Tisoy sa kahit anong trabaho para makaipon ng sapat na puhunan para sa pangarap niyang maliit na negosyo pag-uwi sa Pilipinas. Tisoy, per favore, vai a fare i piatti. Sì, signor. Tisoy, giornale. Sì, signor. Allora, non dimenticarti di andare al bucato. Non dimenticarti del bucato. Sì, signor. E più questo lo stipendio. Grazie, grazie. Roberto, come stai? Come mai così presto qui? Chi è questo ragazzo? Dipendente. Badando Filippini. May I have your paper? Ano na ba kasi, Tisoy, ang nangyari sa mga papeles mo? Alam mo, anak, mabuti nga hindi ka sinisita ng mga Italianong pulis dito eh. Teka nga pala, mga ilang buwan ka na rin ba dito sa Milan? May taong ka na rin, di ba? At saka mabuti rin, anak, at nakakahanap ka nga ng trabaho dito eh. May naman, nakita na nga namang problema yung tao, pinapagalitan niyo pa. Ayoko nak dumating yung panahon na ako sisisihin mo dahil ako naghihikayat sa'yo dito sa Italy. Nay naman, di naman kita sinisisi. Kinakaya ko naman eh. Kahit mahirap. Tsaka, okay na rin na hindi ako stay in. Nakakagaya mo, pati yung mga iba mong kakilala na DH. Ang ganito, nahahawa ko yung oras ko. Para nakakarakit ako sa iba. O eto, paladala ko sana sa mga kapatid mo. Pero nagsabi ka nga sa akin, kaya inuna na kita dahil kailangan mo, sabi mo. Kabayaran kita, Nay. Kapag nakaluwag-luwag na ako, kinapos lang talaga eh. Salamat. Kamusta na kayo ni Beth? Okay naman. Sinusulatan ko naman siya. Ay bakit sabi ng tiyahin mo, hindi ka nga daw nagpaparamdam? Oh, eto, baka naman ikaw anak sa kakatrabaho mo dyan ng sobra na, hindi mo na naaskasi yung mga pamilya sa Pilipinas, napapabayaan mo na. Anong sabi ng nanay? Ito, nangumusta lang. Ito nga, nagpadala siya ng picture, oh. Nasa Vatican siya. Wow naman, ang bongga naman ni nanay. Nakita niya na yung Santo Papa, no? Pinadala ka ba ng pera? Ito. Magkano lang? Manggastos ko daw. Ang bongga talaga ng nanay mo, no? Grabe. Bukod sa nakapasok na siya sa bahay ng Santo Papa, eto, may padala pa. Alam mo, ang nanay mo maalalahanin talaga eh, no? Biruin mo, may asawa at anak ka na, iniintindi ka pa rin. Kaya ikaw, dapat, lahat ng inuutos at sinasabi ni nanay, sinusunod mo. Kamusta na nga pala yung in-applyan mo? Ay, ito. Hihintay pa rin eh. Wala pang tawag. Paano ka tatawagan eh, puro negosyo yung iniintindi mo?
Paano ka matatanggap sa trabaho niyan? Dapat kasi sumunod ka na lang sa Italy eh. Sinabi ko naman sa'yo, dapat mag-abroad ka na lang. At least doon, makakahanap ka ng trabaho, hindi ka mahihirapan katulad dito. Alam mo, nahihirap kasi yun eh. Kasi, una-una, graduate ako ng engineering. Hindi lang ako nakapasa sa board. Tsaka, syempre, mataas ang pinag-aralan ko. Tapos ang gagawin ko doon, magdi-DH lang? Ano naman ang masama sa DH? Wala naman ako sinabing masama. Ang sa akin lang mahirap. Akala mo lang sa una masarap, pero malungkot. Mahirap. Alam mo kung ba't ko alam? Kasi anak ako ng OFW. Alam mo, gusto ko kasama kita. Kasama ko ang anak ko. Ayoko maranasan nila yung naranasan ko. Tsaka, siyempre, gusto ko, kita ko yung anak ko na lumalaki. Gusto mo yan? Bahala ka. Kailan ba kita napigil sa mga desisyon mo? Gusto mo yan eh, di ba? O, eto. Bill ng kuryente. Nung 1 linggo pa due date yan. Bayaran mo, ha? Ikaw nang bahala sa gastusin na yan, ha? Ingatan mo mabuti, ha? Hindi lang basta-basta kinuha ni nanay ako saan-saan, ha? Ikaw nang bahala mag-budget. Salamat, kuya. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat kayo kay nanay. Sumulat kayo. Paano kuya? Hindi na ako. Salamat. Sige. Te, hindi na ako. Thank you. Oh, ano, anak? Paalala ko lang po sa inyo yung tungkol sa bayad para sa field trip. Field trip? Kailan ba yan? Next week na po. Next week. Ako, anak. Baka pwedeng huwag ka na sumama muna doon. Kasi kapos pa tayo eh. Di po pwede to eh. Nakapag-ano na po ako dun. Nakapaglista ka na? Opo. Tsaka po, may grade po yung attendance. So, sige, sige. Gagawan ko lang ng paraan, ha? Sige na. Makit ka sa kwarto. Inuuna mo pa yung ibang tao kaysa sa amin ng anak mo eh. Hindi naman ibang tao yun. Kapatid ko naman yun, tsaka pamilya ko rin yun. Kami rin ang anak mo, pamilya mo. Ay! Hindi ka nagbayad ng kuryente? Tisoy, sorry, malinis na plato. Ito na, ito. Ayun na, oh. Grazie, Bile. Che cavolo ti stai guardando? Non toccare. Francamente parlando, tu non imparerai mai questo lavoro, per il semplice motivo che tu non sei italiano. Quindi levati. Alessandro! Sì. La 4 formaggi! Ah, sta dentro al forno, lo sta cucinando. capricciosa. La capricciosa la sto facendo adesso, chef. Allora è sbrigante, cliente spettona. Sì, sì, sì. Ma cosa diavolo ci fai qui? Tu sei un lavapiatti. Tisoy, wake up! You're just a Filipino helper. Only Italians can make great pizza. Remember that.
Are you okay? Senyor, I'm sorry if... No, I'm okay. It's fine. I've been watching you lately, and I saw you with determination and patience to kneading the dough. And you know what? Everyone starts from small or even ugly beginnings. You better forget what Alessandro remarked. Do you want to learn pizza? You want my secret recipe? Si, senyor. Okay. You have to do it with love, care, and devotion. In my entire years of making a pizza in Italy, I have to work hard and to do what I love, you know? And that is to make a pizza, the finest pizza, for all the food-loving people in Italy. Everyone was doubting my talent and my passion and believing in my passion, even back then. But through hard work, I prove it to them, you know? Volere o potere, as they say. Life is beautiful, la bella vita. Senyor, are you okay? I don't know. I'm fine. Don't worry about me. Giuseppe, andiamo a casa. Tisoy, what are you doing here? Look, Laura, he is a very fast learner. He can substitute for Alessandro, and sometimes. Andiamo. Mabagal ang buhay sa Italia. Kaya naman ang mga Filipino worker na gaya ko sinasamantala ang pagkakataon na makapagdoble kayod para mas malaki ang kita at maipon at maipadala sa pamilya. Ginagawa kong araw ang gabi. Alang-alang sa pangarap kong makapag-ipon dahil naniniwala akong balang araw, pagbalik ko sa amin, makakapagpatayo ako kahit maliit na negosyo para mamalagi na lang ako sa amin, kasama ng pamilya ko. Tisoy, sei illegale qui in Italia, vero? Veloce, 4 formaggi. Una alla volta, chef! Sono stanco di tutto questo. Vai! Me ne vado allora. Can you help me, please, Tisoy? Me? Yes? Se dai lui il mio lavoro, dirò tutto alla polizia. Sotto la tua amante. Giuseppe, abbiamo molti ordini. Chi farà la pizza? Tisoy, please. I don't... Senyor! Senyor! Senyor Giuseppe! Mi scusi? Complimenti per la pizza romana. Davvero deliziosa. Molto grazie.
Ayos, ha? Ang lupit mo kanina, par. Pinuri ka ni Senyor. Huwag mong kakalimutan kapag manager ka na, ha? Manager agad. Saka tsamba lang yun. Natutunan ko yun kay senyor. Ginawa ko lang naman na maayos yung trabaho ko eh. Bala ko kasi magtagal dito. Mababait naman ang mga amo natin eh. Oo nga, par. Tama ka. Mabait nga yung amo nating chef. Pero yung assistant niya, yung assistant, hindi ko trip yun, pare. Parang pinaglinis, sama ng loob eh. Alam mo kung hindi na Italiano, matagal ko nang pinatulan yun. Baka sinawag ko pa sa pizza yun. Pero kung hindi mo may tatanong, pangarap ko rin na magtayo ng ganitong business eh. Nakaluwag-luwag na. O par, kailan pa kaya yun? Sa panahon ngayon, napakabilis dumaan ng pera sa atin. Parang tubig lang dumudula sa kamay. Inom nga muna ako tubig. Hindi lang para. Paro. Ayos pala eh. Good news. Ano to? Nakalagay dyan, kailangan mo na mag-ayos ng papeles mo. Kasi, maghihigpit na pala dito ngayon. Total, ikaw magiging chef ka na, di ba? E di, dahil mo sa legal na proseso, pare. Isang Italiano employer lang ang kailangan pumurma sa papel mo para maging legal ka na. Subukan mo kaya si Senyor. Perché non mi ha chiesto, prima di prendere una decisione? Perché devo decidere subito? Dovevi dirmelo prima, mi arrendo. Decidi tu. Senyor? Come in, sit down, please. Senyor, I'd like you to start work tomorrow morning. Senyor, I work during the day. I just want to talk to you about... Oh, no. I want you to start full time now. You are now my assistant chef. What? Senyor? How about my other job? Oh, don't worry about your other job. We will pay you double and cover all your expenses. What do you think about that? Signor, grazie, signor. Grazie, signora. Grazie. I know the Italian government is giving out amnesty for illegal workers. We made a decision. This is for you. We've signed it already. You are now a legal worker here in Italy. Like what I always tell you, la bella vita, life is a beautiful. Grazie, signora. Grazie. Hindi na ako TNT dito. Full time na ako sa isang pizzeria. Oh, nakikinig ka ba? Bakit parang hindi ka masaya? Basta umuwi ka na lang dito. Umuwi ka na. Alam mo, anong sinasabi mo? Nung nandyan ako sa Pilipinas, ikaw tong tulak ng tulak sa akin na maging mabansa at pumunta dito sa Italy. Ngayon naman, ikaw yung atat na makita ako. Alam mo, minsan, hindi na kita maintindihan eh. Basta sinabi ko, bumalik ka na dito sa Pilipinas kasi namimiss ka na ng anak mo. Kulang pa yung mga ipon ko. Tsaka hindi ako uuwi dyan kapag wala pang sapat na perang pangpuhunan. Negosyo na naman. Negosyo na naman ang iniisip mo talaga eh, no? Alam mo ba, yung kaibigan kong engineer na nandyan din sa Italy ngayon, ganyan din ang dinadailan sa asawa niya. Kesyo, negosyo daw, busy, walang magawa kasi may trabaho, kailangan kumayod, ganyan-ganyan, kung ano-ano pa sinasabi. Yung pala, may iba ng asawa, may bago ng asawa, may bagong pamilya, may anak na binubuhay dyan. Ayun, di ba? Baka naman ikaw ganun din, meron ka na rin asawa at anak na binubuhay dyan. Umamin ka nga! Ano ka ba? Hirap na nga akong buhayin kayo. Magdadagdag pa ako ng ibang pamilya dito. Tsaka pwede ba? Trabahong inaasikaso ko dito, okay? Oh, sigurado ka, trabaho lang, ha? Hoy, baka kala mo bihira na tayong makapag-usap. Ang dalang-dala mo nga sumulat sa akin, eh. Busy nga kasi ako. Tsaka ngayon lang ako napirmi sa isang trabaho.
Emergency pa. Hello. Bet, sige, tawagan na lang kita ha, kasi may sinasabi tong katrabaho ko eh. Oo, tatawagan kita kagad. Ano ulit yun? Para si Senyor Gisipe. Wala na siya. Inatake siya sa puso. Senyora? Where's everybody? Why are we still closed? Please sit down. Grazie a tutti per il vostro duro lavoro. Giuseppe sarebbe orgoglioso, ma senza di lui non posso farcela. Signora, si sta licenziando? Actually, I'm planning to transfer to my house in Rome. I'm closing down this pizzeria. Mi dispiace. Spero capiate. Senyora, please, don't close La Bella Vita. I want to save the restaurant. Cosa? Come? Let me manage it. Just give me a few months. I know Senor Giuseppe, who would be very happy if we all start working together to keep the pizzeria running. Are you sure? Nang mamatay ang amo ni Tisoy, nanganib na mapasara ang pizzeria. Pwera na lang kung sa loob ng 2 buwan ay kakayanin nilang patakbuhin at itaguyod ang negosyo. Hey, Victor, why don't you help Edward distribute some flyers? Abbiamo i 2 clienti oggi. Salto pa sa poro. Well, you should at least help him. Come on, remember, if there's a will, there's a way. Loko to. Isoy! Oh, Soy! Par, may problema sa labas, par. Nagreklamo customer, par. Tignan mo nga, par, yung couple. È terribile questo posto, è terribile. Non venite a mangiare qua perché il cibo fa proprio schifo. buonasera. What can I do for you? La pizza ha un gusto diverso. Posso parlare con il direttore? Sono io il direttore e del cuoco. E dov'è l'altro cuoco? Un mese fa. Andiamoci, andiamoci. Oh, kulang muna yung may papadala ko sa inyo dyan, ha? Medyo kinakapos pa kasi ako dito ngayon, eh. Struggling pa rin kasi yung pizzeria dito, eh. Kaya babawi na lang ako sa susunod, ha? Eh bakit kasi hindi mo pa sabihin, ha? Na meron ka ng ibang pamilya na binubuhay dyan. Ayan ka na naman, eh. Wala nga. Alam mo, ang dami-dami ko ng problema. Dumadagdag ka pa. Sige na, sige na. Tawagan na lang kita ulit, ha? Okay. Ho i soldi una vita! Per favore, non farmi male! Ho i soldi una vita! Per favore, non farmi male! Per favore, non farmi male! Everyone, may I have your attention, please? I hope you will all understand. We've been robbed. And he took all the money and our salaries. I'm sorry, I can't afford to pay you today. Cosa?
Sana may soldi! Se non puoi pagare il negozio, chiudilo! I promise to pay you back. I'm begging you, please. Kung dati, doble kahit ako sa madaming trabaho. Ngayon naman, triple ang kahit ko sa iisang trabaho. Mahirap, pero tinitiis ko kasi ayokong sukuan ang bagay na gusto ko at pinaghihirapan ko. Pasensya na kung kulang at madalang uli ang padala ko. Konting tiis lang sa inyo dyan. Basta hindi ko naman kayo nakakalimutan. Nagigipit lang, pero makakaraos din naman. Par? Wala na ako, par. Ano to, par? Dito ako matutulog? Hindi na ako umuwi dun sa boarding house eh. Mas makakatipid sa oras tsaka sa pamasahe kung dito na lang ako. Tsaka marami pa akong asikasuhin dito eh. Ako lang naman ang gagawa ng lahat eh. Ano ba? Eh, para saan pa ako, par? Dalawa tayo. Ano palagay mo sa akin, par, multo? Kaya nga eh. Bakit nandito ka pa? Pwede mo na rin naman akong iwan eh. Alugi na rin naman ang negosyo. Par, tutulungan tayo. Tagal na ng pinagsamahan natin, par, oh. Ano ka ba? Hindi ka pa chef. Pares pa lang tayong staff. Hanggang sa naging manager ka na. May pa ba kita iiwan? Ayokong may sara tong pizzeria natin. Nangako ko kay Senyor Giuseppe na ipagpapatuloy ko yung naumpisahan niya. Ayokong maging talunan. Oo, ayaw mo naman, par. O ba, ikaw na nga yung nagsabi sa akin na napagdaanan mo na ito dati, di ba? Dapat mas kaya mo na ngayon. Huwag ka mag-alala, par. Tutulungan tayo, ha? Hindi pa end of the world. Baka kung nag-isipin mo, par, di mo parang sa may jowa na, ha? Raulo ka talaga. Sumo kita sa jowa mo eh. Pala. Speaking of jowa o jowa mo, sumulat kahapon pa yan, par. Nakalimutan ko lang ibigay sa'yo. Una na ako, ha? Sige. Hindi na kita mahintay kung kailan ka magpaparamdam. Napapagod na din ako, Tisoy. Kaya mas mabuti pang umuwi muna ako sa probinsya kasama ng mga anak mo. Maghiwalay na tayo. Buongiorno. Sir, I suggest you try our bestseller, the pizza Siciliana. We also have Genese, quattro formaggi. Ferma, ferma. Credo che questo non è pizza autentica italiana. Niyabang ninyo ka! Bakit? Kayo naman mga Italiano marunong gumawa ng pizza? Sumusobra na kayo ah! Pinipilit ko naman ah! Bakit ba Pinoy ako? Ano? Bakit ba pagod na ako ah? Par! Sinusubukan ko naman ah! Par! Kalma ka lang, par! Alam niyo kung sino sila? Kung ayaw niyo sa akin! Ayoko din sa inyo! Mas ka lang, par. Baka atak mo sa puso, par. Pagod na ako eh. Pagod na ako. Pagod na ako. Paano ka? Ay, hindi ko na kaya. Mali yata yung naging desisyon ko.
Nak, huwag mong sabihin yan. Kailangan mo lang magpahinga. Hindi na eh. Dapat di na ako umalis ng Pilipinas. Hindi ko sana naranasan to. Di sana kasama ko pa yung asawa ko at buo pa yung pamilya namin. Nahiya nga rin ako sa inyo kasi kahit malaki na ako, kayo pa rin sumusuporta sa akin. Samantalang yung mga umaasa sa akin, yung mga tutulungan kong mga pinsa pamilya ko, tsaka yung mga kapatid ko, wala nga akong magawa. Malas. Lagi na lang akong minamalas. Isipin nyo, Nak. Hindi. Nak, walang malas. Hindi ka minalas. Hindi ka malas. Hindi palang anak dumadating ang para sa'yo. Darating din yan. Seswertehin ka rin. Huwag mo isipin nyo, Nak. Walang malas. Hindi ka malas. Ay, teka pala, Nak. May dala ako para sa'yo. Ang paborito mo, Nak. Eto, sabi to si Edward, hindi ka na raw halos kumakain. Nak, sisig dala ko para sa'yo. Ito na lang, anak. Isipin mo, chef ka ngayon. Isipin mo, naging chef ka, inisisig na, hindi ka marunong magluto kung di pa kita tinuruan. Par, hindi naman sa KJ ako, ano? Kasi may dumating ng sulat galing sa bangko, par, oh. Notice of closure na tayo, par. Kailangan na ata natin magbayad ng utang. Would you like to try our newest pizza flavor? It's sisig. It's a Filipino dish from the Philippines. Free taste, free taste. Sir, you want to try our pizza? Here. Newest dish na sisig pizza. Molto interessante. Grazie. Sir, free taste. Penso che ha un sapore strano. Chef, buona mi piace. I agree. Delicioso. Chi è lo chef di questa pizzeria? Piacere. Bruno, posso farti pubblicità nel mio magazzino? La culinaria. Hindi nagtagal, nakilala ang kakaibang Pinoy flavor sisig sa aming pizzeria. Unti-unti, bumabalik ang sigla ng La Bella Vita. Unti-unti din, naniwala ako na may dahilan ng lahat. Tamang proseso lang, patungo sa atin ng mga minimithing pangarap. Grazie, grazie, grazie. Everything okay here? Oh. Grazie, grazie. Gumawa ito ng ingay at na-feature pa sa isang article sa magazine at dyaryo dito sa Milan. How are you? I'm fine, señora. I'm fine. Mami Laura. You're all over the news. The first Filipino pizza chef in Milan. I'm so happy for your success. I owe it all to you, señora and señor Giuseppe. Isoy, I'm still selling the pizzeria. Since you have succeeded in managing La Bella Vita, are you interested in managing it as the owner? Si, señora. We'll talk about it later. Congratulations. Grazie, oh! Sabi nga ni Senyor Giuseppe, if there's a will, there's a way. Dahil life is beautiful. Hindi naman naging maganda ang kinahinatnan ng relasyon namin mag-asawa. Hindi ko naman nakalimutan ang obligasyon ko sa kanila at sa aking anak. Natanggap namin na magkaibang buhay ang tinadhana sa aming dalawa. Anak? Nay,
I'm so proud of you. Salamat na. Salamat. Proud of you. Salamat na. Ay, siya nga pala. Ano to? Ticket? Uuwi ako, anak. Question ako? Hindi, Nay. Uwi ka na. For good. Hindi, anak. Totoo. Totoo yan. Paano ka? Paano tayo? Thank you, anak. Thank you so much, Ang anak. pizzeria na ang bahala sa akin, Nay. I love you, anak. Thank you, anak. Thank you. I love you, anak. I love you. Ano, kumain ka na ba? Gutom ka ba? Dahil pakilala kita sa mga regular customers ko. Pagtagal, natupad din ang matagal ng pinapangarap ni Tisoy, ang magkaroon ng sariling negosyo. Siya na ngayon ang may-ari ng pizzeria at katuwang niya ang kanyang mga kapatid sa pagpapayabong ng kanilang negosyo. Patunay uli ang karanasan ni Tisoy na kapag may tiyaga, may nilaga at may pizza pa. Ang buhay ay hindi isang daan na mga itinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. May totoong kwentong OFW ba kayo mga kapuso? I-share niyo sa amin ang inyong personal na kwento. Dito lang yan sa Tadhana. Magandang hapon. Ako po si Marian Rivera. Kumapit ka lang